What's up, Sob? In this video, let's talk about dry dock. Tara! So during my first contract, isa to sa one of a kind experience na meron ako sa pagbabarko, yung dry dock. So ano nga ba nangyayari kapag dry dock? Very quick lang. So nagkakaroon ng minor or sometimes major renovations ng isang barko bago to magsimula ng cruise ulit or ng voyage. In this case, nung tumawid kami from US papunta ng Europe, before we start the Europe voyage or the Mediterranean cruise, nagkaroon kami ng almost 1 month dry dock sa Cadiz, Spain. So ito yung resulta. Well, loob at labas yan, but this time yung labas lang muna yung pag-uusapan natin. So nagkaroon si Royal ng tour na kung saan bababa kayo, makikita nyo lahat nung ilalim ng barko. So I grabbed the opportunity kasi hindi naman palaging merong ganyan. Minsan lang yan. At saka hindi mo nakikita yung ilalim. Most of the time, nasa ilalim ng dagat yan, di ba? Yung angkla, yung nguso ng barko, di ba? Sobrang laki, grabe. Sobrang surreal ng pakiramdam kasi hindi mo maisip or hindi ko naisip na mangyayari na mawi-witness ko yung ganyan. Ayan siya, di ba? So, yung Symphony of the Seas, guys, ay yan yung pangalawang pinakamalaking barko sa buong mundo. Well, next year, it's about to change kasi lalabas si Icon of the Seas, which is yun na yung 1, and then pangatlo ng Symphony. Yun lang, shinare ko lang. Next video ulit. Salamat!